Good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mamamayang Pilipino, lalo't higit sa akin pong mga kahanay sa puwersa 99.9% Itza Puwera. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. Cheers! Ako po ay pa-founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ang akin pong ipinaglalaban ay ang kapakanan, karapatan at kinabukasan ng puwersa 99.9% Itza Puwera. Aminado po ako na kung hindi po ninyo ako sasamahan sa advokasiyang ito, abay, panigurado po, hindi po ito magtatagumpay at patuloy po natin na dadanasin ay ang paghahari-harian ng ilang mga abusado, mga traidor, mga land grabber at mga kawatang kuno ay politician sa buong pamahalaan. Malinaw po at maliwanag, pangkalahatang kapakanan ang atin pong isinusulong rito. Pero siyempre, sa ngalan ng tunay na demokrasya, nasa sa inyo po ang pagpapasya kung sasama ninyo ako rito o hindi. Pero, di ako basta-bastang sumusuko. Kaya hindi ko po pagsasawaang imulat kayo sa nagdudumilat na katotohanan kung ano po ang tunay na kalagayan ng sambayanan at ng bayan. So sa episode po na ito, ang ating pong paksa ay may utang na loob nga ba si PBBM sa mga Dutertes at Villars o wala? Pero bago po ang lahat, mga lumay, dapat na nating palitan. Pahirit po muna ng suporta. Ang inyo pong pag-subscribe dito po sa ating Juror Advocacy Channel sa YouTube at maging sa Facebook, ay malaking ambag na po. Pag-like po ninyo ang advokasya na ito, paki-share naman po ninyo sa inyo pong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, maging sa mga kalaban. Sapagkat ito naman pong ating advokasya ay, nuulit ko, pangkalahatang kapakanan pong ating isinusulong rito. Sige, umpisa na po natin ang atin pong kilatisan, talakayan, bardagulan, hindi naman bardagulan ito, kundi ito po ay laban, tunay na laban po ng nating mga mamayan, lalo't higit sa ating pong ang hanay sa 99.9%. Mas maganda kung pakinggan kung puwersa, 99.9% mga Itza Puwera. Tandaan po natin na kapag po nagbabardagulan ang mga tulisan sa pamahalaan, panalo ang sambayanan at ang bayan. So, umpisan po natin. Kinidnap nga ba si Karma Digong, dating Pangulong Duterte? Ito po sinasabi ni BP Sara, ang kanyang dakilang anak. Let's have a look and listen. Talk to lawyers, they call it extraordinary rendition, but for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting him.
So that's clearly kidnapping. Yes. Ang bira, no ha? Clearly, kidnapping, no ha? Saan ka naman makakita ng kidnapping na may warrant of arrest, no ha? Pero alam niyo po, kung meron man dapat na bardagulin rito, ang mga Duterte ha, ay walang dilit iba kundi yung International Criminal Court. Bakit kanyo? No ha? Sila po ay nag-issue ng warrant of arrest. Diba? Sila nag-issue, hindi naman Pilipinas eh. O hindi naman ang Pangulong Marcos ngayon na nakaupo, no ha? Junior ang nag-issue ng warrant of arrest. At dapat din maliwanagan ang kanilang isipan na yung pong pag-aresto ay batay sa international commitment natin. Opo. Sa Interpol, kung saan meron ding commitment sa International Criminal Court, ang Interpol. Ano po? At bukod pa doon, alinsunod din po yun sa ating batas, yung RA 9851, na nagsasabi, kahit pa, merong mga kasalukuyang investigasyon o kasalukuyang prosecution laban po sa isang taong inaakusan ng international humanitarian law. Kasama na nga doon yung pong crimes against humanity, genocide, war crimes, ano ho. Pero take note ha, hindi po kasama ang korupsyon. Ayan po karumaldumal na nangyayari sa ating bansa, korupsyon, di po ba? Ay isasantabi ng mga otoridad dito sa Pilipinas. At yung inaakusahan, lalo na kung may warrant of arrest na, ay agad na arestuin at isurrender doon sa International Tribunal. So, asa lang? Wala pong nilabag na batas. Sina General Torre, ala po. Si DOJ Secretary Remulla, ala pong nilabag na batas. No, ha? Kaya itong kanang hinihain, sabi hinain nila. Pakinggan natin sa susunod na ang kalokohan nila. Tapos na ba ito? Wala. Walang mangyayari po sa buhay-buhay po ng mga ito. No? So kasunod, ito naman yung pakinggan natin. The former president, but is it that having him here in ICC already statement that they have jurisdiction already with the former president, sir? I'm not aware of any comments expressed by ICC judges. I'm certainly not going to comment on that allegation. I find it hard to believe. As far as I'm concerned, the ICC is a court which will hear our application and will apply all due process. I have full confidence in the judges at the present moment in time. Thank you, sir. Pakinggan natin uli ha, kasi maganda yung tanong eh. Ulitin natin yung tanong. The former president, but is it that having him here in ICC already statement that they have jurisdiction already with the former president, sir? Alam mo ha, yung bang nagdudumilat na yung katotohanan eh. It's a fact na nandun na sa ICC jail itong si Duterte. So, yan ba kanya hindi pa katibayan, patunay na talagang may jurisdiction po sila? Abay, opo. Hindi na masagot-sagot nito si Nicholas Kaufman ng derechahan at batay sa sentido komon at may batayan sa batas. Sapagkat ang tamang sagot doon ay opo. Indikasyon po yan na talagang may jurisdiction ng ICC kay dating Pangulong Duterte. In fact, nandito na nga siya ngayon, nakakulong na eh. Po ba? Pambira. Pero ngayon, ang kanila po ipinaglalaban na illegal daw, labag sa batas ang pag-aresto at pag-surrender kay Duterte sa ICC. Sorry. Exercise in futility po yung kanilang
inahain makailan lang sa ICC. Sapagkat nadesisyonan na yan ng ICC sa maraming pagkakataon. Sa maraming pagkakataon at mismong sa kaso ni Digong, kaya lang na ipatigil yan noon kasi mismong ang DOJ Secretary na ngayon ay Solicitor General na ang sumulat sa ICC. Pwede ba? Gagawin na namin ang aming tungkulin dito. Paimbestigahan na namin at kung kinakailangan kasuhan ang mga may kasalanan sa crimes against humanity. Pinagbigyan sila. Umabot ng, kung hindi ako nagkakamali, 2 taon. No, ha? Bago nagdesisyon ng ICC na resumption na lamang po yun. Hindi po doon nag-umpisa ang investigasyon sapagkat as early as 2016, may iniimbestigahan na yung ICC sapagkat may mga kaso ng idinulog sa ICC doon sa patayan na may kagagawan ay Davao Death Squad. Na inaamin naman ni Duterte. No? Kaya nga yung tanong sa akin ng isa kong kaalyado dito sa ating isinusulong na Juror People Power Revolution, abay sabi niya, sino ba kilati sa may kagagawan? Bakit si Tatay Digong ngayon ay naando na sa ICC? Ang sagot ko, siya mismo. Ay ba, bakit ka mo? Yung mga public pronouncement niya, ay pwedeng gamitin nyo yun. Pabor o laban sa kanya. Diba? Nangangampanya pa lang siya, pinangangalandakan niya na marami siya ipapatay ng mga adik-adik. Diba? Wala namang batas sa atin na pagka may naakusahan pa lang o pinaratangan na adik-adik, pwede mo nang patayin ng timano. Wala ganun batas Diba? Kahit mapatunayan pa na siya ay adik, hindi pa rin po siya, wala pa rin batas na sabi na patayin na siya, napatunayan na Wala. Kasi ang adik, rehabilitation po ang kanyang kaakibat na sentensya riyan o parusa alinsunod sa anti-drug abuse law. Kahit pa nga yung mga sabihin mo ng drug dealer, hindi mo rin po pwede patawan ng parusang kamatayan kahit napatunayan totoo. Sapagkat wala ng parusang kamatayan dito sa ating bansa. Diba? So yan po isang malinaw na si Duterte mismo nagkanulo sa kanyang sarili. Lalo pa nung nag-imbestiga na yung Quad, diba? Na pinaluap naman ng Senado para maabsuelto yung sinabato, yung kanyang komitiba de Pestejos, komitiba de absuelto, gusto na i-absuelto si Digong. Umamin, itinuro pa sila. Ito, sinabato. Yan, mga general yan. Mga DDS yan, Davao Death Squad yung mga yan. Pambira, merong Rule 126, kung di ako nagkakamali, yung judicial notice. Ibig sabihin, pagka sa isang pampublikong pagdinig, katulad na nangyari sa Quadcom at sa Senado, ay yun ay tinatanggap na ng korte, ng husgado, maging dito sa atin o sa mga international court, di nga ba, pagka hinuhuli ang isang tao, binabasahan ng Miranda rights at pangunahin sa kanyang mga karapatan, maaari kang manatiling silensyo. Dahil ang sasabihin mo ay maaring gamitin pabor o laban sa iyo. Di ba? So, ganun din sa international law. Ay pinangalandakan pa, pinagmamalaki pa ni Digong Di ba? Hinahamon pa nga ICC. Bring it on! O kaya, nung inyong napansin, matapos yung pag-imbestiga ng Quadcom, lalo na nung nag-imbestiga si Bato, doon pa lang, saka inilabas ng ICC na yun talagang
warrant of arrest. Ano? Sapagat di po natin maintindihan masyado rito, o marami sa atin ang hindi nakakaintindi, kahit na yung mga eksperto, akala nila si Duterte ngayon ay hindi pa indicted. Hindi pa nasasakdal. Mali po. Ang proseso kasi ng ICC ay kalintulad ng trial by jury sa Amerika. Mayroon lang pagkakaiba, no? Katulad na limbawa, yung pong grand jury na tumatayong kumikilatis kung may probable cause, ang katapat niyan sa ICC ay yung pong prosecutor. So yung prosecutor po, kapag siya po ay nakakuha na ng probable cause, pwede na siyang humirit ng warrant of arrest. Siyempre, kikilatisin ng pre-trial court, no, ha? Sa ICC, kung merong sapat na batayan. At sa kaso ni Duterte, kung nag-issue na nga ng warrant of arrest, malinaw na may sapat na batayan na. No? Ngayon, ito yung modification dyan sa ICC. Kailangan pa ng isa pang layer para protektahan talaga ang nasasakdal. At yan po yung confirmation of the accusation. Ano? Yung pong mga inaakusa sa kanya, kailangan pang i-confirm uli. At para may confirm yan, sa pagitan po nung unang pre-trial hearing, no po, kung saan pinagsisino, para mapatunayan na talagang si Duterte ang subject nung warrant of arrest at si Duterte mismo na subject ng warrant of arrest ang naando isinorender sa kanila. Yan po yung proseso. After that, binigyan, kung ninyo matatandaan, ang prosecution na maghain ng kanyang mga ebidensya at mga testimonya na kanyang ipipresenta sa paglilitis. Hindi po ba? Ngayon, yung pagitan na 6 na buwan, diba, simula nung nahuli si Duterte hanggang sa September 23, diyan po binabalangkas ang mga argumento ng magkabilang kampo. In particular, ito pong defense, yung abogado ni Duterte. Kukontrahin nila kung meron silang nakitang kumbaga questionable na mga testimonya, na mga testigo doon po sa mga inilahad ng prosecution. Pero yan pong pagpapalaya kay Digong dahil siya ay kinidnap, palusot lamang po yan Uso lang yan dito sa ating hukumang trial by palakasan. Palusot lamang po yan. Hindi nauubra yan sapagkat decided na yan Diba? Bago nag-resume ang investigasyon, yan po ay pinagdebatihan ng 5 mga judges, no? Doon sa pre-trial chamber. Hindi pre-trial chamber, ibang chamber po yun ang nagdesisyon. At 3 ang kumumporme na po, may jurisdiction. Yun po yung hinahain itong jurisdiction. 2 lang yung kumontra. Sa madaling sabi, talo. Natalo na yan. So, palagay ko, wala na ibang sasabihin yan Ala to, basura itong petition mo. Doon sa pre-trial chamber. Pagdating naman, siyempre, ng 23, 23 ng Setyembre, abay doon na po magaganap iyon pong paglilitis. Trial by jury. So malinaw po yan Huwag kayong paguguyo, huwag kayong pauuto sa mga naglulutangan ngayong mga black propaganda. Noon, tawag dyan, black propaganda Ngayon, fake news na ang tawag. Pambira, nag-evolve na. Punta naman po tayo sa mga bilyar. Prime Water. Sige, pakinggan po natin yung Prime Water ni bilyar. Good morning. Good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So, how does the palace respond to this call? Una-una po, sinabi po natin na
Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat ay hindi pa negosyo lamang, kundi ito dapat na kinakalina ang pangangailangan ng taong bayan. Alam niyo po, sinabi niya ni PBBM doon po sa kanyang zona. Hindi ko lang matandaan kung sa una o pangalawa eh. Diba? Ang mga kurakot at inutil walang puwang sa administrasyong Marcos. Binanggit din po niya doon yung kahalagahan ng tubig. Hindi lang yung malinis na inuming tubig, pati po yung wastewater management. Alam nyo, kaya nga tayo nabuhayan ng loob. Kami dito sa Deka Homes, may Kawayan, Bulacan. Nabuhayan ng loob nung nagsalita sa zona si Marcos ng gano'n eh. Kaya yung amin pong petisyon pinadala sa Office of the President para sawatahin po nila ang ginagawa ng Prime Lands Incorporated. Ito po yung mother company ng subdivision dito, no? At ang developer na 8990 Holdings Incorporated, na siyang nagtatag ng huwad na HOA. Abay, kalain mo, lahat ng incorporators ng Deka Home Subdivision may Kawayan Homeowners Association, empleyado ng 8990 Hoodlums. Holdings pala, Incorporated, po. Kaya ang ginawa ng huwad-HOA rito, nakipagsundo sa BP Waterworks, BP Waterworks na mag-supply ng tubig dito. Saan nang galing? Deep well. Deep well po. At wala silang magandang water treatment facilities, kaya yung tubig ng deep well siyempre makati, maamoy, medyo patak-patak nung primero, ngayon medyo gumanda-ganda na in fairness, at makati sa katawan, hindi may inom. At yung wastewater management drainage system po rito, wala, zero. Kaya nung amin po ito ipinarating sa DNR, umaksyon ang DNR Bulacan, probinsya, Penro. At kaya atin po silang nahikayat na magsagawa ng on-site ocular inspection. So pumunta po rin sila rito. At doon nakita po nila ang substandard na construction, kawalan ng wastewater treatment facilities, pati yung tubig puso. Naandun din po yung taga DHSUD na siya dapat ng mga ngasiwa kung substandard ba o hindi itong construction development dito sa subdivision. So nakita din po nilang katotohanan. Pati po yung sentro ng Mikawayan City Hall, pumunta din po dito. At nung binasa na po ng, siyempre, Penro yung pinaka-head agency na nag-imbestiga, nagsagawa ng ocular inspection. Ang kanilang findings, dinig po nila lahat. Bukod doon, meron pa po silang recommendation in writing. Ocular inspection report, findings and recommendation. At isa sa mga nirekomenda nila doon na tuldukan ang paggamit ng deep well water dito sa subdivision sapagkat 2004 pa po. Totally banned na po ang deep well drilling and consumption dito po sa Mikawayan, along with 7 other places, including Metro Manila at pati na po yung doon sa may gawin ng Cavite. Pero, may nangyari po ba? Wala eh! Bakit ka mo? Abay napapabalita, balitang-balita, na ang nagmimiyari ng Deka Homes ay 3 personalidad. Na mga malalakas sa pamahalaan. Deka De Castro,
Kung inyo matatandaan, si De Castro po ang ginawa ni GMA na head nung araw ng patungkol sa pabahay, coordinating council, bla bla bla, no? GMA, syempre, siya ang pwede mag-utos na nakawin niyang pondo. Hindi ko alam kung wala akong solid na ebidensya na ipinag-utos niya na nakawin ang pondo na nalikom alinsunod sa RA 7279, Balance of Development Law. Kung saan yung po mga first class, high-end na mga developer ng subdivisions at condominiums, kung hindi sila po papayag na yung pong certain percentage, mga 20% ng kabuang development project po nila, kailangan ay socialized housing, ba? Pwede po nilang ilagak ang kaukulang pondo, no? Doon sa HLURB. Ay nalis na yung HLURB, pinalitan ng ni Digonggong ng DHSUD. So, doon napunta yung pondo. Diba? At kasama siyempre sa pinoprotektahan ng batas, hindi lang socialized housing, kung hindi pati yung economic housing, katulad ng Dica Homes Mikawayan Subdivision, no? Na kung saan ang pangunahin pong responsibilidad, bukod sa nabanggit, andun sa mga nabanggit ko na, lalong-lalo na local government sa Mikawayan, no? Na bantayan at alagaan ang kapakanan ng mga homeowners. Pero hindi. Abay, ilang beses na naming idinulog sa office ni Mayor Henry Villarica ang aming suliranin dito. Naku, tengang kawali ang ungas. Hindi kami pinapansin dito. Ano ibig sabihin nun? Sabay kasosyo. Kasosyo ba siya rito? Sa Dica Homes Mikawayan. Hindi natin alam. Wala tayong solid na ebidensya. Pero magpapaimbestiga eh. Magpapaimbestiga. So, hari nawa, no, tapusin natin ito si Madam Claire Castro, kung ano po pa ang kanyang kakalaruhin. Naguutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. At follow-up, considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are you still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have distrust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform. You know, mabuti na lang, nagbardagulan. Nagbardagulan ang mga tulisan sa pamahalaan. Diba? Nagkabingbangan ang mga Villar at si Marcos. Ngayon, ulitin ko lang Ako, tahasan ko sasabihin, walang utang na loob na dapat tanawin si Marcos kina Duterte at Villar. Bakit o kanyo? Abay, anumang pagkakautang na loob na meron siya sa mga yon, bayad na. Sa 3 taon na kanilang panunungkulan na kinukonsente sila ng pamahalaan dahil alam nyo, kahit na may checks and balances sa gobyerno, dispaningado, inutil. Sapagkat ang talagang pwede maghari-harian sa atin isang branch lang, ehekutibo. Bakit kamo? Hawak niya yung kwarta. Hawak niya yung pulis. Hawak niya yung militar. Di ba? So, nadidiktahan niya. Sampahan mo ng kaso yan. Huwag mong sampahan ng kaso yan. Kakutsaban natin yan doon sa Unitibs. Di po ba? Ngayon nagbangayan sila. Pero, tama ba yun na mag-aantay na lang tayo palagi na sila ay magbardagulan para panalo naman ang bayan at sambayanan? Mali! Di po ba? Dapat ang pananagutan nila constant yun. Ito ba? Magpapaimbestiga pa si Senadora Risa Hontiveros, no? Pakinggan po natin.
para sa magiging future ng ating bayan. Tanong na ako dito sa ating mga, dito sa particular water concessionaire na pinaimbestigahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pwede mo ba sabihin ito, Prime Water, dahil alam naman na ng lahat, no? Ang dami palang rehiyon o probinsya ang kinikiter nitong Prime Water, Senrisa, at marami sa kanila ang nagrereklamo sa serbisyo na ibinibigay ng Prime Water. Ano po ba yung, saan po ba tayo dapat magsimula when it comes to this investigation? Well, dahil sinabi ng Malacanang na nag-iimbestiga na rin siya, actually, pwede na rin niyang aksyonan yung maraming findings ng Commission on Audit mismo sa mga di umanong disadvantageous provisions ng mga joint venture agreements na iyan. At sinabi ko nga sa aking Senate Resolution 1352 na pwede tayong magsimula dun sa top 3 private concessionaires. Prime Water nga, na maraming service areas mula Central Luzon hanggang sa Southern Tagalog, hanggang pa sa Bicol. At habang may kinakausap ako mga tao tungkol sa reklamong ito mula pa nung bago ng pandemic, napag-alaman ko pati sa Tagaytay, pati sa Tacloban, nandyan din po yung Manila Water na minsan ko nang sinita noong 2019 pa na i-compensate nila yung mga customer nila noon sa gitna ng water crisis. Sila naman ay dito sa tinatawag na East Zone sa Metro Manila at umaabot sa ilang bahagi ng Rizal Province. At yung Metro Pacific Water na kanila naman yung tinatawag ng West Zone dito sa NCR, pero umaabot din sa bandang Visayas. So, pwede na magsimula ang Malacanang dun sa COA findings. At dito naman po sa aking resolution ay andun na rin yung COA findings, andun na rin yung napag-aalaman namin na yung PPP or Public-Private Partnership Center, kung saan sa ilalim nun ay nabuo itong mga joint venture agreements sa pagitan ng mga private water concessionaires at yung mga water districts. Ang PPP Center pala ay wala pang ni guidance paano tugunan itong mga issue ng ating mga kababayan, yung mga customer nitong mga water concessionaires ng kulang, marumi, mahal pa na water service. Wala pang guidance ang PPP Center paano tugunan itong mga reklamo at sumbong. Sa baba... Dami po yung PPP. Public-Private Partnership. Palpak na palpak na palpak. Ito po ay dinisenyo para pagnakawan tayo. Disenyo po ito para pagnakawan tayo. Ito pong, balikan ko lang yung aming kalunos-lunos na kalagayan dito sa Dika Homes sa Mikawayan. Ano po? Ang water concessionaire po rito ay joint venture ng Mikawayan Water District at Prime Water. Sila po ang... Kung paano po nila ginawa yung joint venture, ay kapareho din po ng lahat ng joint ventures na meron pong secrecy clause. Pambihira. Ito pong tubig, pangunahing pangangailangan nito Dapat talagang gobyerno ang nagpapatakbo rito. Pero, siyempre, gusto nilang pagnakawan tayo ng hindi halata, so dinadaan nila sa kuno ay konsekonsesyon. At inaprubahan ng Mikawayan Water District at Prime Water Corporation ang pag-a-apply ng Dika Homes, Homeowners Association, na maging third-party concessionaire dito sa Dika Homes. Ay bakit nyo papayagan? Diba? Ay siguro dahil Bilyar din, isa sa mga pangunahing may-ari ng Dika Home Subdivision. Kaya ganon. Doon po sa mga sa Visayas, balitang-balita po, doon, tumbok nila na si Bilyar ang isa sa mga may-ari ng Dika Home Subdivision. Nationwide na po ito
Ha? Pera po natin, malamang ang ginamit nila para rito. So may pananagutan din po ang Mikawayan Water District at yung Prime Water. Maging ang mayor. Kasi mayor pala ang nagtatakda ng mga board members doon sa water district. Kaya nga nung andoon kami, no, in fairness, kinausap naman kami ng buong board. Andun po chairman nila. Alam niyo kung ano yung narinig ko doon sa isang board member? No? Ang tanong niya kay chairman ano sabi ni mayor? Pambira, mga rubber stamp lang po sila. Sunod-surunan na sila kung anong gusto ipagawa sa kanila ni Henry Villarica. Ang birang pati. So, ipagpatuloy mo, Senadora Ressa. At ako po ay magpapadala ng liham, siguro open letter para kay Senadora Ressa na isama sa investigasyon ito pong deep well water supply sa Dicahome Subdivision. Ang ginawa na rito, nag-connect sila sa Prime Water, recently. Connect sila sa Prime Water, pagkatapos malamang sa malamang, ipinaghahalo po nila yung deep well water at yung prime water galing sa Bulacan Bulk. Criminal water pa rin yun. At malaki ang aking paniniwala na yun po ay labag sa batas na nagtatag ng Local Water Utilities Authority, LOA. Diba? Malakas po ang aking paniniwala. Sa pamamagitan na halimbawa ng renegotiation ng mga JVA contracts, so hindi lang yung water concessionaires, pati yung ating mga oversight bodies. Alam niyo po, hindi kailangan dito ang renegotiation. Ang kailangan talaga rito, ibalik sa pamahalaan ng pangangasiwa ng mga water utilities. Kung gusto nila, para mas maganda, talagang matutukan ng mga mamayan, gawin po nilang kooperatiba. Ng mismong mga mamayan ang nakatangyod. Pero hindi rin ubra mga kooperatiba kapag patuloy tayong may hukuman trial by palakasan. Di ba? Kailangan talaga baklasin mo na yung hukuman trial by palakasan. Pambira pa sa patis yung mga... Ay, naku naman. Ay ba, paano ba nangyari dito? Ayaw nang matanggal. Pambira pa sa patis, Lalong-lalo na yung LUA o Local Water Utilities. Tanggalin na po natin yan para maipagpatuloy po natin yung diskusyon. At ngayon naman po, ang pag-uusapan po natin ay ang solusyon. Halimbawa ito, kung talagang mga tunay tayong Pilipino, dugong lahing kayong manggi ang nananalaytay sa ating mga kaugatan. Dapat po, nagagalit na tayo, nakukonsensya na tayo. Nakikipagsimpatya na tayo sa mga kabataan natin. Kabataan Pilipino, tingnan niyo sa murang edad, nangangalkal na ng basura para makatulong sa pamilya. Alam niyo po, kung matuldukan ng korupsyon, walang batang ganito ang mangangalkal ng basura. Maging po yung mga basurero, dapat po yung mga protektado at maayos po ang kanilang diba? Sweldo. Kaso napupunta sa korupsyon ng pera natin Hindi ba tayo, diba, hindi ba naantig ang ating damdamin pag nakakita tayo ng bata, paslit na ganito? Nagiging kargador sa palengke para lamang mabuhay sa mundo. Samantalang yung mga kawatang kuno ay politician nang gigitata sa nakaw na yaman. Ito ay kumikibo. Diba? Nakita mo yung mga bahay ng ating mga kababayan sa tabing creek. Marumi. Diba tayo
Hindi ba tayo nakukonsensya? Hindi ba kinukurot ang ating mga puso? Kaya kung tayo po ay tunay na dugong lahing Kayumanggi at hindi dugo ni Damaso o ni Limahong na nanalaysay sa ating mga ugat, abay, dapat po gawan po natin ng paraan ito. Bali ba, meron pong utos sa atin ng Panginoon Be your brothers and sisters keeper. Kailangan ang mga kawatang bantay sa lakay na ito sa pamahalaan napapanagot ng agaran. Himas-rihas sila ng agaran para wag nang dumami ang kanilang lahi. Alam nyo, imbis na ang pagdibatihan dyan sa Senado at Kongreso ay kung paano ipasa ang anti-political dynasty law, ang dapat po na pinagdiskitahan po riyan ay yung pong amenda numero 1 sa Bill of Rights. Section 14, paragraph, Article 3, Section 14, paragraph 1 and 2. Sa paragraph 1, ang palaman na ritokehin, kumbaga, at isama sa palaman ng paragraph 1 ay walang sinuman ang maaring kasuhan ng kriminal o kaya sibil maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal na mula sa grand jury. Ang grand jury po ay binubuo na 16 hanggang 23 mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino, marunong bumasa at sumulat at randomly selected. Ano po? Randomly selected. Sa paragraph 2 naman, isipaningit yung pong ang akusado ay dapat pagkaluban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang hurado soberano o trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Yan po ang hukumang pandemokrasya. Yan po ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. The epitome of democracy. Sa demokrasya minana natin sa Amerika. Ayan pong hukuman trial by jury of we the people, hindi po katulad ng trial by palakasan na meron tayo sa mahabang panahon, simula po noong 1935, na mabilis na nasisindikato at na manipula ng mga nakapwesto. Lalo na siyempre kung kasapi ang political dynasty ng pambansang dinastiya politika, na pinamumunuan ng presidente. Lahat sila untouchable na. Kaya kung mapapansin nyo, kung sino man ang presidente, lundagan ng lundagan. Lahat ng mga daga kung saan partido nang gagaling. Ang bira pa kay Zapatiso po. So, tara na po. Tara na sa Juror People Power Revolution. 2025 na halalan pagdating ng Mayo. Ang iboto po natin, yun lang pong kumasa sa Juror Advocacy Challenge. At tayo po, tayong mga nasa hanay ng puwersa 99.9% sa puwera, ang tatayong makinarya politika ng ating team juror. Walang pera-pera na pumumulitika po ang ating ihahain sa bayang Magiliw. At ito naman, nabanggit ko na kanina, kung ano naman po yung papel na dapat gampanan ng ating team juror. Ayan po, screen grab po ninyo nang sa ganun ay malinaw sa isipan po ng bawat miyembro ng hanay natin puwersa 99.9% itsapwera. Wala pong kaduda-duda na kung juror tayo, makakamtan po natin ang makatarungan at makataong lipunan na
matagal ng panahong pangarap Pinoy. Pangarap ng lahing Kayumanggi. Oh. Panahon pa po natin mga ninuno, ng panahon ng Katipunan, o even beyond, before that. No? Yan na po ang pangarap ng lahing Kayumanggi. Hanggang ngayon, mailap pa rin po. So, kung hindi po tayo magkakaisa, para isulong yan, oh, wala mangyayari sa buhay natin pare-pareho. And so far, ito pa lang pong dalawang senadores, si Colonel Ariel Kirbin at si Colonel Gringo Hunasan, ang atin naman pong Bisaya Gyud, party list, no? Greco Belhica, at si Congressman Flor Fulay Baguio ng 2nd District of Parañaque ang kumasa sa ating Juror Advocate Challenge. So ako sa aking panig, at sana'y sundan po din po ninyo, dalawang senador lang po ang ating iboboto. Oh, dalawa lang. At isang party list. Siyempre, kung ikaw taga Parañaque, isang kongresista. Oh, simulan na po natin ang ating paglalakbay patungo sa tunay na demokrasya. Oh. At pagdating ng 2028, bago pa dumating, pagkatapos ang halalang ito, uorganisahin na po natin ang Partido KKK 2.0 Demokratiko. Nating puwersa 99.9% sa pera. Salat man po tayo sa kwarta, pero sandamakmak naman ang ating mga sagradong boto na siya pong pangunahing rekisitos na siyang nagpapanalo po ng kandidato. At siguraduhin po natin na sa hanay po natin manggagaling ang ating mga kandidato. Dalawa lamang po ang hanay ng nating mga soberanong mamamayang Pilipino. Yung isa, tayong nasa puwersa 99.9 sa pera. At yung pangalawa, yung iilang mga traidor, kawatan na kuno'y politician, iilan lamang po sila na naghahari-harian sa ating bayan. Kayang-kaya po natin silang baklasin gamit ang ating mga sagradong boto. Sa susunod na pagkakataon, sa mga episode, akin din pong ilalahad sa inyo iba pang kalunos-lunos na kalagayan ng iba pa nating mga kababayan, kasama na yung mga katutubo. So, dali muna. Ako po magpapaalam lang muna. Ano po. Pa rin po inyo laging nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako po, founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Kaya, dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.